Magandang araw po muli sa inyong lahat na makakapanood ng ating video vlog na ito. Ito po ang ating video vlog number 4 na siguro po ay ito na ang kahuli-hulihang video vlog na ating gagawin sa taong ito. Ang pamagat po ay Let Us All Move On in the Year 2015. December 27, 2014, ngayon pong araw na to, 4 na araw na lang at muling magbabago ang taon sa ating buhay. Panibagong pakikipagsapalaran sa ating buhay at panibagong pakikibaka sa mga karamdamang dumarami at lumalala. Panibagong pagpapakilala ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop na kinakain sa sistemang organiko at panibagong pagsasaayos ng ating kalikasang napapabayaan. Sa pagpasok ng bagong taon ay nais kong himukin muli ang mga taong sumama na at pumirma ng application sa ating Guardians of Global Warming Incorporated, pero dahil sa mga pangyayaring hindi ka nais-nais ay umalis at gusto pa akong sirain. Sa pagkakataong ito, sasabihin ko na pinatatawad ko na po kayo. Alam ko naman na may influensyahan lang kayo ng isang taong kung gaano kapangit ang muka ay siya rin kapangitan ng kanyang pag-uugali. Muli po sana akong kausapin at tulungan sa gagawin nating pagliligtas ng ating kalikasan. Ganyan din po sa mga kapatid na Guardians na nagtiwala sa aking kakayahan, sa mga bumoto sa akin bilang Pangulo ng Council of Founder, sa aking grupo na The Guardians Brotherhood Incorporated, the original, sa mga una kong nasamahang grupo ng Kapatirang Guardians, ang UGP, GCFI, GMPOI, GREAT, LGSAP, Angels Coalition na saglit kong nasamahan, at MGF, ito po yung Microline Guardians Federation. Sa aking mga kapatid sa GMPOI na siyang pinagkumpisahan, bakit ko naisipang magtayo ng isang foundation, ay hinihiling ko po sa inyong pamunuan. SGF Bungo at Founder GRS, pirmado po kayo sa ating foundation. At nag-usap tayo noon na ako po ay inyong aalalayan sa paglilinis ng ating mga kailugan sa Bulacan. Ito pa rin po ninyo ang ating nampisahan at naging kasunduan. Sa lahat ng aking nabanggit sa itaas, alam ko na alam ninyo kung paano ako kukontakin o sasadyain. Akin na pong kakalimutan mga nakaraan natin pangyayari sa ating buhay bilang mga guardians o sa pagiging kasapi ng ating foundation na inyong tinalikuran. Buuin po natin itong muli. At magkaroon kayo ng isang tinatawag na learning how to create livelihood for our nature. Hindi naman siguro masama na magkaroon kayo ng isang sinamahang foundation buod sa inyong brotherhood organization. Dahil nakalagay din naman sa inyong mga artikulo ang tinatawag na livelihood for members, hindi po ba? Kayo po ang siyang makikipag-usap sa inyong mga barangay at gawin ang mga mararapat na trabaho para sa ating kalikasan na magiging output o mga produktong inyo ding pagkakakitaan. Ito po yung mga magagawang produkto. Marami sa ating mga kapatid ang walang trabaho o kapos ang kinikita para sa pamilya. Ito na po ang pagkakataon para magkaroon tayo ng sapat na kabuhayan. Inyo lang po sanang alamin kung paano. At kung miyembro ng ating foundation, bibigyan ko kayo ng karapatan na ipamahagi ang ating produkto na siyang pangunahin nating produkto na gagawin naman na ngayon ng ating The Great Guardians Multipurpose Cooperative na pwede din po ninyong salihan kung gusto ninyong magkaroon ng extra kita. Marami po tayo ditong produkto na tiyak ninyong pagkakakitaan. Kasama na din ang paggawa o pagtatayo ng organic restaurant, organic farming, organic ESPA, at mga produkto para sa solid waste management na siguradong kikita ng pera. Atin pong ipapaliwanag sandali ng mga seminar. Ipapaliwanag na din natin ang ating pangunahing produkto na marami ang nagbabaliwala kaya inaabot na ang kamatayan. Totoo po ito. Ilang kakilala at kapatid sa Guardians ang ganito ang nangyari. Nakakalungkot po. Sa pagpasok ng bagong taon, ito po sana ang ating tutukan dahil malaking bagay po ito sa tinatawag naming kalusugan tungo sa sariwang kalikasan. Ito po yung BioAlka Virgin Oil Food Supplement. Ang ating BioAlka Virgin Oil Food Supplement ay may sangkap ng katas ng birhing langis ng nyog o
extract of virgin coconut oil at ensema ng mga prutas at gulay o fruits and vegetable enzyme na siyang pinakamahalaga para lumakas ang resistensya o immune system. Walang makakatumbas itong ating food supplement sa panahong ito. Ipapaliwanag po natin ang dalawang napakahalagang sangkap ng produktong ito. Ang number 1 po ay essential fatty acid. Ito po yung ating isang tumutulong para sa magawa natin itong ating produktong ito. Or EFAs. Sabi dito, are fatty acids that humans and other animals must ingest because the body requires them for good health but cannot synthesize them. The term essential fatty acid refers to fatty acid required for biological processes but does not include the fats that only act as fuel. Only 2 fatty acids are known to be essential for human. Ito po, alpha-linoleic acid. Ito po yung omega-3 fatty acid. And linoleic acid and omega-6 fatty acid. Some other fatty acids are sometimes classified as conditionally essential, meaning that they can become essential under some development or disease condition. Examples include docosahexaenoic acid, and omega-3 fatty acid, and gamma-linoleic acid, and omega-6 fatty acid. Sa Tagalog, mahalagang matatabang asido o EFAs na hindi naman totoong taba dahil ito ay asido na dapat mapunta sa katawan ng mga tao at iba pang mga hayop ay dapat matunaw dahil ang katawan ay nangangailangan ng mga ito para sa mabuting kalusugan. Ngunit maaaring mapaghalo ang mga ito. Ang terminong mahalagang matatabang asido ay tumutukoy sa asidong mataba na kinakailangan para sa pinag-umpisahan na proseso, ngunit gumagana na, hindi kasama ang taba na gumaganap lamang bilang panggatong. Dalawang matatabang asido na kilala para maging mahalaga para sa tao, alpha-linoleic acid linoleic acid. Ang ilang mga iba pang matatabang asido ay minsan nang nabansagan nang may pasubali ngunit mahalaga na nangangahulugan maaari silang maging mahalaga sa ilalim ng ilang mga pag-unlad o sakit na kondisyon. Mga halimbawa, docosahexaenoic acid, mahirap bigkasin, at gamma-linoleic acid. Ito po yung mga nakukuhang asido sa extract ng ating virgin coconut oil. Yung pangalawa, yung enzyme enzymes are complex proteins that cause a specific chemical change in all parts of the body. For example, they can help break down the foods we eat so the body can use them. Blood clotting is another example of enzyme at work. Sa Tagalog, ang enzima ay ang mga komplikadong mga protina na maging sanhi ng isang tiyak na pagbabago kemikal sa lahat ng bahagi ng katawan. Halimbawa, maaari silang matulungan masira ang mga pagkain kinakain natin nang sa gayon ay magamit ng katawan ito. Ang pagbuo ng dugo kung nasugatan, isa pang halimbawa ng trabaho ng enzima. Ito po, yung pagka nasugatan kayo, napakabilis po nito magpampat ng dugo dahil nagbubuo kagad. Ano man po ang fruits and vegetable enzyme? Enzymes are proteins that are needed by the body to aid in chemical reaction. The body needs different types of enzyme to increase or decrease the speed of chemical reaction within the body. Eating fruit and vegetables that are high in enzyme can help to increase your energy levels. Papataasin ang energy levels nyo. As well as potential aid weight loss, support healthy skin, and generally support good health. Fruit and vegetable enzyme cannot only benefit the chemical processes of the body. Sa Tagalog, ang enzima ay ang protina na kailangan ng katawan upang makatulong sa chemical na paggalaw. Kailangan ng iba't ibang uri ng enzima upang taasan at babaan ang bilis ng chemical na paggalaw sa loob ng katawan. Ang pagkain ng prutas at gulay ng mataas na enzyme o enzima ay maaaring makatulong upang madagdagan ang iyong antas enerhiya
pati na rin ang potensyal na makatulong pagbaba ng timbang ay matataba, suportahan malusog na balat, at sa pagkalahatan ay sumuporta sa mabuting kalusugan. Mga prutas at gulay na mataas sa enzima ay hindi maaari lamang na makinabang ang chemical na proseso ng katawan. So, maganda po, ano? Sa dating na Enero taong 2015 ay magpaparami din tayo ng miyembro ng The Great Guardians Multipurpose Cooperative. Sa pagiging miyembro, maaari din na kayo magbenta nitong ating produkto o mga produkto. Maaari din na kayo ay mag-invest o magbigay ng puhunan para may pakalat natin ang ating produktong ito. Dapat itong kilalanin ng buong mundo, lalo na ng mga kababayan nating Pilipino, para mapataas natin ang average lifespan ng ating mga kababayan. Kung dati ay 52, maaari nating pabutin ito ng 90 taon pataas. At makatulong na din tayo sa lumalalang problema natin sa ating kalikasan. Atin na itong naipaliwanag sa nakaraan natin video vlog. At panoodin nyo lang mga nakaraang video vlog natin. Marami nagtatanong kung magkano kailangan para maging miyembro ng ating The Great Guardians Multipurpose Cooperative. Ito po ang una ninyong babayaran. 100 piso para sa membership fee, 400 piso initial savings. May savings passbook po ito katulad na sa bangko. 1,000 initial share to cooperative, may share stock certificate po ito. Ang total 1,500, pero ang saving at share stock ay walang limit. Kung malaki ang share, malaki din ang kita ng inyong pera. Ang ating pong Guardians of Global Warming Incorporated ay magkakaroon ng branch office sa Magsaysay Street, Solano, Nueva Vizcaya. Ganon din po ang ating The Great Guardians Multipurpose Cooperative na magkakaroon naman ng satellite office sa lugar din na iyon bilang preparasyon sa pagtatanim ng kawayan na commercial value. Ang ating namang main office sa kooperatiba ay sa number 11 J. Acuña Street, Malanday, Valenzuela City, NCR. Dito rin sa lugar na ito magkakaroon ng function room na gagamitin naman ng ating foundation sa pagtuturo ng mga short seminar na mga kasapi ng dalawang grupo. God bless po sa lahat. Ako po si Jaime Flores Reyes, ang founding chairman po ng Guardians of Global Warming Foundation. Kung gusto niyo bang mapanood yung ibang vlog, nandito po sa kakabit na note nitong ating yun lang po. At sana po ay itong pagpasok ng bagong taon ay iwasan na po natin ang ating sa ating kapatiran na siraan, no? Magtulong-tulong na po sana tayo. At sana po ay makatulong kayo sa lumalalang problema natin, sa ating kalikasan at maging sa ating kalusugan. Kayo rin po ang mabibiyaan nito. Maraming po salamat. Salamat po.